Welcome back na ka-PH Anes. Kai Soto, excited na sa nalalapit na pagsisimula ng NBL. Tulo kayod na si Kai Soto kasama ang Adelaide 36ers para paghandaan ang pagsabak ng tropa sa National Basketball League o NBL Australia na magsisimula sa November 18. Ilang araw na nagsulputan sa social media kung saan nakasalamuhan ni Kai Soto ang ilang staff at teammates ng 36ers. Kaya naman, agad na sumalang sa training ang 7'3" Gilas Pilipinas standout kasama na si Mojave King at ang skills trainer nilang si Derek Crocker. Maagang nagtungo si Soto sa Australia upang makabuo ng solidong chemistry sa kanyang mga teammates. Kasama ni Kai Soto sa 36ers ang kapwa baguhang sina Emmanuel Malaw, Dusty Hanas at Todd Waiters at ang mga veteranong sina Daniel Johnson, Isaac Humphries, Mitch McCarron, Mojave King, Sandy Ditch at Todd Dufilmer. Daraan ang 36ers sa ilang preseason tune-up games at tournaments bago simulan ang kampanya nila sa NBL. Samantala, kaugnay naman sa naging resulta sa draw ng FIBA World Cup Qualifiers 2023, nagdilang anghel si Kai Soto nang matupad ang kanyang pangarap na makalaban ang kanyang kaibigan na dating teammates sa Ignite sa NBA G League sa USA na si Principal Sin ng India. Makasalpukan ng 19 years old, 7'3" Pinoy Phenom at ng Gilas Pilipinas si Sin at ang India sa Group A. Kasama sa grupo ang New Zealand, ang karibal nitong South Korea at India. Tatakbo ang qualifier games sa parating na November 2021 hanggang February, sa March, sa June at July 22 sa home and away game format. Susulong ang World Cup proper sa August 25 hanggang September 10, 2023. Minsan nang nabanggit ni Soto na isa sa wish niya ang makalaban ang 20 years old na may taas na 6'9" ng India na nakasama niya sa ilang buwan sa G-League squad noong 2020. Samantalang, ayon pa kay Coach Tab Baldwin, sabik na umano siyang makasagupa ng kanyang Gilas Pilipinas men's basketball team sa darating na 2023 FIBA World Cup Asia and Oceania Qualifiers ang mga teams na kasama sa Group A. Ito'y matapos makita niya ang naging resulta sa draw na kahanay ng Gilas Pilipinas sa Group A ang mga bansang New Zealand, Korea at India. Matapos ma-sweep ng Gilas Pilipinas ang lahat ng kalaban nito sa final window ng FIBA Asia Cup Qualifiers, partikular na ng 2 beses na tinalo ng Gilas Pilipinas ang Korea. Pinatunayan ng Gilas Pilipinas, lalong-lalo na ni Coach Tab Baldwin, na hindi tsamba ang pagkapanalo ng Gilas Pilipinas laban sa karibal na Korea para tuldukan na noon pa ay sinasabi nilang Korean curse laban sa Gilas Pilipinas. Dahil alam ni Coach Tab Baldwin na asahan raw na magiging malaki ang pagbabago ng lineup ng Korea sa World Cup Qualifiers. Kailangan daw pag-aralang mabuti kung ano ang baguhin at punan ng team. Sinabi na noon ni Coach Tab Baldwin na hindi nawawala ang kanyang plano na kumuha ng mga PBA veterans players sa mga international games. Dapat rin daw na ngayon pa lang ay balanse na ng SBP ang schedule. Sabik na rin daw siyang makalaban ang kanyang mga kababayang New Zealander. Si Coach Tab ay taga New Zealand. Hindi rin daw dapat ismolin ang New Zealand dahil pisikal maglaro rin daw ang Tall Blacks at marami daw silang options outside shooting at may pagka-athletic rin ang karamihan. Ang dapat rin daw pagtuunan pansin ay ang napipintong pagsasagupa ng Gilas Pilipinas sa India dahil wala pa daw siyang masyadong impormasyon sa Indian team. Kaya aasahan niyang dapat pag-aralang mabuti ang brand of plays ng Team India. Nais ni SBP Program Director Tab Baldwin na maging committed ang mga players kapag sila na ay nabigyan ng pagkakataong maglaro para sa bayan. Ang Pilipinas at ang bansang Japan ay automatic nang makapasok sa FIBA World Cup kung saan sila ay magiging host countries kasama na ang Indonesia, pero kailangan ng Indonesia na makapasok sa top 8.